Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pang ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong mga naging galawan ng mga Duterte, maging ng kanilang mga kaalyado at maging yung mga galawan po ni PBBM, no? Ngayon, alam naman po natin, 2023 pa lang, nagsagawa na po ng mga kumbaga nagsagawa na ng paninira o pag-atake ito pong mga Duterte laban po kay PBBM. Ngayon, yung kanilang mga naging moves, kumbaga sa chess, yung kanilang mga naging moves ay akala nila ay makakamate o makakamate dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mapapababa nila ang ating mahal na Pangulo. Lahat hinadlangan nila. Kung maalala nga ninyo, pati yung pagtakbo o paghawak ni Boyeng Rimulya bilang ombudsman ay hinarangan po mismo ni Amy Marcos sa utos na rin nitong ni Sara Duterte, no? Marami silang naging hakbang na kung saan ay talagang ito ay para o papabor kay Sara Duterte, 'di ba? Isa na diyan yung kanilang pag-elect sa mga kaalyado ng mga Duterte, katulad po dito kay tawag nito itong baklang si Cayetano, 'di ba? Dito kay Alan Peter Cayetano. Gusto nilang maging Senate President para nang sa ganon, makontrol nila, madaya nila, o kumbaga mahawakan nila yung leeg, o makontrol nila yung magaganap na impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Marami pang iba. Marami silang mga naging moves. Marami silang mga naging hakbang. Akala nila sa pamamagitan ng 18 Marines na puro mga baklitong bakla, baklito na nga, bakla pa, ng mga sinungaling na marites ay masisira nila. Yan ang mga moves ng mga Duterte. Pinapagawa lamang niya ito sa kanilang mga alipores kagaya ni Baligod, ni Mike Defensor, ni Topacio, sino pa? Marami pa, itong mga attorney pa na iba dyan na kung saan makikita natin yung kanilang mga kabaliwan. So akala ni Sara Duterte, akala nila yung mga moves nila na yan makakamate sa ating Pangulo o makakapagpababa sa ating mahal na Pangulo. Marami silang ginawang paninira. Unang-una dyan, yung paninira nila na bangag daw ang ating mahal na Pangulo, na kung saan makikita natin magmula sa kanyang salita at kilos, masasabi natin isang taong napaka-formal, napaka professional, napaka makatao, makadiyos, no? Malayong-malayo sa ugali nung mga nag-aakusa sa kanya kagaya ni Vice President Sara Duterte. Bangag daw si PBBM, pero sino ba yung umaakto, kumikilos na sabog? Hindi ba't siya? Sabi nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. daw ay bangag. Sino ba ang nananaksak ng kutsilyo ng bugbog sa loob mismo ng bar? Hindi ba si Paulo Duterte? Di ba? So sino ngayon ang bangag? Sino ngayon ang bangag? Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan. Alam naman po natin at inamin mismo ng mga Duterte na yung kanilang mga galawan, yung isa sa mga moves nila, yung specialty talaga nila na kaya nilang gawin para matalo yung kalaban nila ay yung sirain nila yung pangalan ng isang tao at gumawa sila ng mga istorya. Kumbaga talagang ugali na ng mga Duterte ang gawan ng istorya o sirain yung buhay ng mga taong gusto nilang masira ang buhay. So ibig sabihin, itong kanilang sinasabing bangag ang ating mahal na Pangulo ay isang strategy nila o isang moves nila para masira si PBBM. Pero dahil hindi naman mga tanga ang mga Pilipino at nakikita naman natin kung ano ang tama at mali at kung sino ang gumagawa ng tama at mali at sino yung nagsasalita na parang hiwi,
Kaya hindi tayo maloloko. Ngayon, dahil nga sa ang ating mahal na Pangulo ay hindi naman kasing ingay nila, lumalaban ang ating mahal na Pangulo. Ha? Tinatapatan ng ating mahal na Pangulo yung kanilang ingay ng kanya namang katahimikan. Tinatapatan ng ating mahal na Pangulo yung mga moves ng mga Duterte, ng legal na moves na kung saan ay nakamati nga dito kay Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin, itong nangyayari dito kay Vice President Sara Duterte maging sa kanyang mga kakampi, ito'y nangangahulugan lamang na namati sila sa tira ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi masyadong maingay, pero talab na talab at kitang-kita yung kanyang mga galawan. Talab na talab, talagang hiwang-hiwa, hating-hati, sugat na sugat itong mga ito sa tira po ng ating mahal na Pangulo na hindi maingay, pero makikita nyo. O ngayon, nasaan na ngayon sila? Si Bato de la Rosa, nagtatago na. Isa din yan sa nanira sa ating mahal na Pangulo. O, sino pa? Si Jinggoy, nakakulong na. Sino pa? Si Marcoleta, na talagang nanira ng husto sa ating mahal na Pangulo. Nasaan na? Ikukulong na rin. So, ibig sabihin, etong mga nangyayaring ito, aminin man natin sa hindi, yes, may mga pagkilos ang Malacanang, may pagkilos ang ating mahal na Pangulo na hindi masyadong maingay. Pero napaka lakas ng impact na nakamati sa mga Duterte. Unang-una, tingnan ninyo kung anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa ating mahal na Pangulo. Di ba? Halos libutin niya yung buong Pilipinas para magsagawa ng rally para lamang sirain si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayon, anong nangyari kay kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Tahimik na. Kasi nakakulong na siya sa selda ng mga taong walang puso. Nakakulong na siya sa selda ng mga taong walang galang sa Diyos. Nakakulong na siya sa selda, nakatira na siya sa isang kulungan na kung saan doon na siya mamamatay. O, di ba? Doon pa lang wala na. Mati na itong mga Duterteng ito. Kaya galit na galit itong si Sara Duterte. Akala niya matalino na siya. Akala niya yung moves na gagawin niya ay makakapagmate o makakasira sa ating mahal na Pangulo. Hindi. Sa ginawa nila, sa mga naging hakbang nila, mas lalo tuloy silang natalo. Mas lalo silang nasira. At mas lalo nilang nararamdaman ngayon yung kanilang pagkatalo, yung kahihiyan dahil lamang sa mga mali nilang hakbang. Di ba? Gumamit pa sila ng pera. Gumamit ng pera para kumuha ng mga taong bayaran. O, kumuha sila ng mga sinasabing 18 Marines na hindi naman pala 18 Marines. Kumuha sila ng 18 mga Marites na iba-iba ang mga nagiging lingwahe o testimonya na mas lalong nakasira pati na rin sa imahe ng 18 Marines na ito. Tama? Mas lalong nakasira. Bakit? Unang-una, yung kanilang mga testimonya, laban bawi. Laban bawi. Pag kumampi sa kanila, nawawala yung pangalan sa listahan nila. So mas lalong naintindihan ng taong bayan na itong mga ito ay bayad lamang. Bayad. Na kaya nagsasalita dahil bayad. Dahil kung talagang totoo, yung sinasabi nila, dapat walang pagbabago. Dapat hindi umaatras. Hindi kung sino-sino lang ang tinuturo. Ngayon, dahil hindi nga nagtagumpay si Sara Duterte sa moves nilang ito, ayun na. Ayun na. Ano ang naging resulta? Mas lalong nakita ng taong bayan yung pagiging desperado ni Sara Duterte. At mas lalong nakita ng taong bayan na ang lahat ng mga ito ay bunga lamang ng kanilang pamamaraan para makatakas o para ilihis ang katotohanan patungkol sa mga ninakaw nila na pera sa taong bayan. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon,
Eh di, syempre, talo na sila, mati na sila. Ano ngayon ang gagawin kapag mati? Hindi ba kapag mati na ang kalaban mo, anong mangyayari? Kung yan ay merong pustahan, natural. Maliban na talo na, kabado pa. Tama? Maliban na talo na, kabado pa. At syempre, kasama na doon yung kahihiyan. At sigurado ako na itong si Sara Duterte, tanggap niya na yung kanyang kalalabasan. Dahil nakikita niya na talagang hindi siya tatantanan ni PBBM, lalong-lalo na pinagbantaan niya yung buhay ng ating mahal na Pangulo, pati yung mga mahal niya sa buhay. Bakit? Anong tingin mo, Vice President Sara Duterte? Hahayaan ka ni PBBM na may sakatuparan yung masamang balak ninyo? Sinong tanga at bobong tao na hahayaan na lamang na may sakatuparan yung masamang balak mo? Ha? Kaya wag ka magtaka, Vice President Sara Duterte, kung isa-isa nang nalalagas yung mga aso mo. Bakit nalalagas o nilalagas ni PBBM yung mga aso mo? Dahil yan ang magiging katulong mo para maisakatuparan yung masasamang balak mo sa buhay ng aming mahal na Pangulo. Kaya kung matalino ka at tuso ka, ha, mas magaling at mas matalino naman si PBBM. Kaya para sa akin, kung ano man ang mga nagiging pagkilos ng Malacanang laban sa iyo, maging sa mga kakampi mo ay nararapat lamang. Kahit naman ako si PBBM gagawin ko ang lahat para lamang iligtas ang buhay ng aking asawa at anak. Para iligtas ang buhay ng mga Pilipinong pinagpaplanuhan mo na naman na papatayin. Ibiro mo, malabo pa sa kaping lusaw ang kape, ha? Na maging presidente siya. Abay nagplano na naman ng war on drugs. Ano na naman daw? Papatay na naman daw sila. Aba, malabo yun. Alam naman namin, napakulo nyo lang yan. Sigurado kami na ang papatayin nyo na naman katulad ng ginawa ng tatay mo. Yung mga drug lords buhay, yung mga biktima ng mga drug lords patay. Tama? So ngayon, Vice President Sara Duterte, kayong mga Duterte magmula kay Pulong, kay Paulo Duterte, maghinay-hinay na kayo ha, tsaka magpakabait na kayo. Baka maawa pa si PBBM sa inyo. Lalong-lalo na to si Paulo Duterte na nagbanta pa ha, na pag na-impeach daw si Sara Duterte, ganito, ganyan, magkakagulo ang buong Pilipinas. Ay nako naman, Paulo Duterte, marami ka ng pagbabanta. Kayo ang hilig ninyo magbanta. Talagang iisa ang dugo ninyo ng mga sungayan. Ang gagaling magbanta. Ha? Ngayon, nakita nyo naman, sabi ng iba, takot daw si PBBM. Hindi pala. Kasi kung takot si PBBM, pwede naman niyang utusan si Rimulya na in-appoint niya. O Rimulya, wag mo nang kasuhan si Marcoleta. O Rimulya, ganito, wag mo nang kasuhan si Mike Defensor. O ganito, wag na natin ituloy yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Diba? Kasi natatakot ako. Pero hindi. Mas lalo kong napatunayan na bagamat tahimik si PBBM, makikita natin yung kanyang pagkilos, yung kanyang pagiging matapang, hindi sa pamamagitan ng salita. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa gawa. Etong mga Duterte masyadong mangawa, pero walang gawa. Si PBBM hindi masalita, pero kitang-kita mo yung resulta ng kanyang mga gawa. Matindi pala yung katahimikan ni PBBM. Etong mga Duterte, puro banta, wala naman. Si PBBM di nagsasalita, ayan. Nakikita yung resulta. Yan ang matindi, no? Kaya sabi ko, grabe. Mas lalo ko napahanga kay PBBM sa likod ng kanyang katahimikan at hindi pagsalungat sa mga sinasabi ng mga Duterte, lalong-lalo na sa kanilang mga paninira. Eto, nagbunga yung kanyang katahimikan. Ngayon, sigurado ko na maliban na mapapahiya itong si Sara Duterte, lalong-lalo na yung mga DDS. Kaya kayo mga DDS, good luck na lang sa inyo. At syempre, sa huli, kami pa rin ang panalo.
At kahit kailan hindi kayo mananalo dahil kampon kayo ng masasamang tao. Yun lang ha. Yun lang. Sa muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po nagmamahal sa ating na bayan. Maraming salamat po.